program. Ang pag-abot program ay layunin nito ay mag-reach out sa mga pamilya at individual na nasa lansangan at temporaryo o pansamantala silang idinadala dito sa ating pag-abot processing center kung saan layunin din na bigyan sila ng temporaryong matutuluyan at binibigyan sila ng pagkain bago sila i-reintegrate sa kanilang mga komunidad. Ngayon nakikita po natin, Ms. Finn, na ang ating Pangulo ay nasa profiling area. Ito ay area kung saan ang ating mga benepisyaryo ng pag-abot ay binibigyan ng identification card ng pag-abot program at ini-enroll din sila sa ating PhilSys identification ID. Binibigyan sila ng PhilSys identification ID kung saan ito ay unang proseso o unang hakbang sa proseso ng ating processing center. Dito nangyayari yung profiling, ini-interview sila ng ating mga social worker at binibigyan sila ng kagamitan na makakatulong sa kanilang pagtemporaryong panunuluyan dito sa ating processing center. So magkakaroon ng daily reach out ang ating ahensya para ma-reach out yung mga individual at pamilya na nasa lansangan pa ngayon. At ngayon parang nasa dining area na siya, no? Ng ating processing center. At kinakausap niya ang iba pang mga benepisyaryo ng pag-abot program. Kitang-kita naman natin sa pagbisita ng Pangulo yung pagiging organized ng processing center para sa mga benepisyaryo. At handang-handa ang temporary shelter na ito para sa ating mga kababayang Pilipino na nasa lansangan at ilang pa mga bata. Ayan, nakita natin na sa screen yung ngiti sa mga labi ng mga benepisyaryo nitong mga bata. At alam naman natin ang Pangulo ay napakalapit talaga sa mga bata, no? Yes, no, kami ay nagagalak sa DSWD Field Office 7 dahil simula nang inilunsad ang pag-abot program noong 2023, pangatlong processing center na ito sa buong bansa, ang processing center dito sa Liloan, dito sa Cebu mismo, no, sa Liloan, Cebu. At nakikita natin yung kagalakan ng ating mga social workers na sila talaga yung nagre-reach out at maging ang mga ngiti ng ating mga benepisyaryo na nire-reach out ng ating mga social workers. Kasalukuyan, ang nasa activity area ngayon ay hindi lang ang ating mga benepisyaryo ng pag-abot program, kundi ang benepisyaryo din ng walang gutom program. So, gaya ng nabanggit ko kanina, isa ito sa pinakamalaking programa ng ating Pangulo sa ilalim ng DSWD na walang gutom program. Kumbaga, binibigyan din natin ng tulong ang ating pinakamahihirap na mga kababayan na magkaroon ng access na sa mga pagkain. Nandiyan ang multipurpose room, ang child minding area at yan, nakikihalubilo ang ating Pangulo sa mga kabataan na benepisyaryo ng pag-abot program. Kasalukuyan nakikisalamuha ang Pangulo sa ilang mga bata na narito sa activity area. Pinakikita nila yung mga kinulayan nilang mga drawing at dahil nga ang Pangulo ay talagang malapit ang puso sa ating mga kabataan, natutuwa siyang nakikita ang programa ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Dahil nga ito ay yung mga nasa lansangan na pamilya, individual, ngayon nakikita natin sa screen yung family quarters, yung sleeping quarters. Ayan, yung may ilang mga bilang ng higaan para doon maging komportable sila sa kanilang pagpapahinga. Hindi katulad sa lansangan, talagang sa lapag, sa karton, at exposed din sila sa pwedeng karahasan, human trafficking, at ilan pang mga pwedeng danger na mangyari sa kanila sa kalsada. Marami pa rin tayong mga kababayan na talagang nasa lansangan. Ano po yung mga plano pa ng DSWD Region 7 sa pagpapalawak nitong programa o sa pagtatayo ng mga pasilidad katulad nito? bagong repacking center, pero makita ninyo, puro makina na, dati kinakamayan. Nung manual, ang trabaho rito ay nakakapag-produce sila sa isang araw 10 to 12,000. 5 to 8. 5 to 8 pa lang, 5 to 8,000. Ngayon,
Pagka full blast, itong ginagamit itong mga bagong mga machine ay dadami na hanggang 30,000. Kaya nila a day, a day ito. 30,000 a day. Sa ngayon ay naka-storage, nag-aantay, meron na tayong 4 million na ganitong mga food pack para buti naman at wala naman masyadong sakuna ngayon. Meron pa rin mga sunog, meron pa rin sa kantaon yung illegal na patay inaalagaan ng mga Sir, yung bulkan. sa bulkan. So, patuloy lang ang production nito hanggang umabot ng mga 5 million, lampas ng 5 million. Pero malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. At ito meron tayo sa Luzon, ito yung para sa Visayas at saka Mindanao. Yung Mindanao, meron tayong tinatayo na isa pa sa Butuan City, pero hindi pa mag-operate yun hanggang siguro end of the year, next year. So, in the meantime, dito muna natin kukunin. Kaya napakalaking bagay. At sinasabi ko, sana nga hindi na magkabagyo, hindi na magkasakuna, mabulok na lang sana lahat ng food pack natin. Sir, ano yun? Binibigay na lang cash hindi forward? yung mga mag-expire, pinamimigay na lang natin dahil mag-expire na hindi na magamit. So, ganun ang sistema na ginawa natin. Kaya maganda na ang production na para sa food pack, para alalayan naman natin. Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Nung nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin. Ngayon, puntahan natin yung mga loading sa truck. Sige, maraming salamat. Hilinga po ng DSWD ang ating pong mga kababayan na nasalanta ng bagyo, ng mga kalamidad. At para po sa akin, nagpapasalamat po ako sa Diyos na ang DSWD po ay nagbibigay din po ng oportunidad para po sa katulad namin mga kabataan na makatulong po sa mga ganitong gawain. Bilang isang mamamayang Filipino, na kaugalian na rin natin na tumulong sa ating kapwa at bilang rin isang member ng Boy Scout of the Philippines, isa din ito sa pagsasapuso ng aming batas na pagiging matulungin at lalo na sa oras ng kalamidad. We are very grateful po na makatulong po sa pagre-repack po ng mga relief goods. Napakalaki opportunity na makatulong sa mga nangangailangan sa mga kapwa natin na nasalanta ng bagyo or mga kalamidad. Hindi man ako makapunta doon pero sa ganitong paraan is nakakatulong ako sa kanila. Kahit na nakakapagod minsan, pero masaya din dahil masaya akong nakakatulong din ako sa kapwa kahit lang sa pagtulong dito na magre-repack. Huwag po tayong mag-atubili o huwag po tayong mag-doubt na ibahagi pong ating lakas para po mag-volunteer dito po sa, for example, sa DSWD, para po ay may pakita po natin yung pagmamahal para po sa ating kapwa. Sa mga kababayan po nating nasalanta ay huwag po kayong mag-alala kasi may tulong rin na darating at huwag din po natin kalimutang magdasal.